Nagsimula na nga akong mag-travel mula dito sa Manila papunta ng Baguio. At mula Baguio ay didiretso pa tayo ng Sagada. Nag-travel kami ng 17 hours mula Manila hanggang Sagada. At 7 hours naman mula Baguio hanggang Sagada. At para sa akin, isa na to sa pinakamahirap na kalsada na nadaanan ko sa lahat ng travel ko. At isa sa nakamamanghang kalsada na nagawa ng tao dito sa bansa natin. Yes, Sagada po mo! At syempre mula Benguet hanggang Mountain Province ay hindi maiiwasan yung mga landslides. Naranasan nating mag-travel dito ng zero visibility yung kalsada. Isa sa pinakamagandang kalsada at isa sa toughest road sa buong Pilipinas, mga tol. Na kung saan, dadaan ka sa ilalim ng mga bato na yan. Na ang katabi mo naman ay mga bangin na. Isa nga to sa pangarap kong mapuntahan, ang Baguio at dumiretso na ng Sagada. Gusto ko ngang mapuntahan ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil kapag nakapunta ka sa ibang lugar, doon mo malalaman ang iba't ibang kultura ng mga Pilipino. Para sa akin, masarap mag-travel, pero mas masarap yung nakamotor lang. Tara, samahan nyo ako mag-travel mula Manila papuntang Baguio at diretso ng Sagada. 7,900 feet above sea level. Umalis ako ng 8:30 ng gabi dito sa amin, sa Paranaque, mga tol. Dumaan muna ako sa kaibigan nating si Wilson para hiramin yung butane gas niya. Para may magamit akong lutuan pag nag-camping kami. Para hindi antukin, bumili na rin ako ng mga tsokolate at mentol dito sa 7-Eleven. Hanggang nakarating na ako dito sa BF Resort dahil dito yung meet up naming magtotropa. Pero yung usapan naming 11 PM, naging alas 12 na ng madaling araw bago kami nakaalis dito. Nagpin muna kami sa mapa dito sa Lion's Head, mga tol. 287 kilometers mula dito sa Las Piñas hanggang Lion's Head sa Baguio. 12:30 na nga ng madaling araw nung nakarating kami dito sa Binondo sa Maynila. Dito pa lang sa Binondo ay lumuwag na agad yung mga dala ni Sir Von. Pagkatapos ayusin ay dumiretso na kami at mag-aalauna na nga nung nakarating kami dito sa Monumento. 2:31 na nga ng umaga nung nakarating kami sa Pampanga. Medyo bumagal yung takbo namin dahil naulan na, mga tol. Dito nga kami dumaan sa backdoor papunta sa Tarlac, dito sa Magalang, Pampanga. Kung mapapansin nyo, inuulan na tayo pero patuloy pa rin kami sa biyahe. Mag-aalas 5 na nga ng umaga nung nakarating kami dito sa Concepcion, Tarlac. At dito na nga kami nag-almusal at nagkape, mga tol. Baka makapag-power nap na rin at makapagpahinga. Sinama na nga rin natin yung mag-almusal at magkape bago bumiyahe ulit. Patuloy na ulit kami sa biyahe at 5:50 na nung nakarating kami dito sa lungsod ng Tarlac. Tuloy kami kahit rain or shine pa yan, mga tol. At tumigil na nga yung pag-ulan kaya nagtanggal na kami ng kapote. Na kung saan isa to sa mga dahilan kaya bumabagal yung pagbiyahe natin. Dahil sa patigil-tigil natin sa kalsada. Pero yan, mga gusto magmani dyan, dito lang. Kuha lang kayo dito. Mani kayo dyan, oh. Mainit-init magaling. Ito, papalakas. Ang dami. Eh pa. Mani, oh. Titinda mo Sagada. Tinda ko to kay ano. Kaya apo ako. Papalas ang tuhod. Nakapag-rice ka na, magkakapera ka pa. Tingnan mo eh, makasil ka mo. Parcel ko pa. Lalo na delivery. May mga pangyayaring hindi inaasahan pero kailangan mo lang maging masaya sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo. Hanggang sa makarating na nga kami dito sa Pangasinan, mga tol. 7:26 na nga ng umaga to. Patuloy naming binakbak itong Pangasinan hanggang sa makarating na nga kami dito sa boundary ng La Union at Pangasinan. Na kung saan pagtawid mo sa tulay, ayan na yung Rosario, La Union, mga tol. At nandito na din mismo yung arko nila. 8:30 na nga ng umaga to nung narating natin yung arko ng La Union. Pagkalagpas nga ng arko ay kumain muna kami sa Shell dahil may mga baon kaming mga biskwit. At para makapagpahinga na rin kami saglit. Mag-aalas 9 na nung narating namin tong Cannon Road. Na kung saan sarado siya pero may nagsabi sa amin na makakatagos yung motor. Pero maganda daw, itanong namin sa checkpoint. At pinadaan naman kami dahil pwede daw. Dahil kasya naman daw yung motor. At sa wakas, alas 9 ng umaga ay nakarating na tayo dito sa arko ng Benguet. Na kung saan papasok na tayo papuntang Baguio at Cannon Road nga yung dadaanan natin. At nagsimula na nga kaming bumiyahe dito sa Cannon Road. Na kung saan nag-uumapaw na tuwa yung naramdaman ko nung nagsimula na kaming bumiyahe dito. Dahil isa nga to sa pangarap kong madaanan, mga tol. Cannon Road pa lang pero busog na yung mga mata ko sa ganda ng kalsada at mga tanawin dito. Pagdating namin sa Camp 6 ay bumungad na sa amin yung dahilan kung bakit naka-road close yung Cannon. Nagkaroon ng landslide at nasira yung kalsada kaya motor lang talaga yung magkasya, mga tol. Pero pasalamat pa rin tayo at nakatagos tayo dito sa Cannon Road. Paglagpas nga namin ay bumakbak na ulit kami dahil tanghali na at kailangan namin dumiretso ng Sagada mula Baguio. At dito ay nakakita na ako ng mga bahay na nasa bundok at sign na to na malapit na tayo sa Lion's Head, mga tol. Pero sign lang pala yun dahil medyo malayo-layo pa ng onte yung babiyahiin natin. Pero kailangan lang namin magpatuloy at mag-enjoy sa biyahe. Dahil kailangan lang natin enjoyin yung buhay kahit mahirap pa yung pinagdadaanan natin. At kapag dumaan ka nga pala dito sa Cannon ay kailangan mo mag-ingat. Dahil matataas nga yung bangin dito at sigsag-sigsag yung daan. Sa taas nga ng mga bangin dito ay mas pipiliin mo na lang na mahulog sa maling tao. Huwag lang sa mga bangin na to.
dito. Hanggang sa madaanan na nga namin tong ginagawang rock tunnel mga tol. Na kung saan ito yung magpuprotekta kapag nagka-landslide dito. Alas 10 na nga ng umaga nung nakakating kami dito sa Lion's Head mga tol. At umuulan pa rin nung nakakating kami dito. At bumiyahe na nga ulit kami paakyat mga tol. Hanggang sa tumigil na naman yung ulan at nagtanggal na kami ng kapote. So mga tol, nandito na tayo sa Baguio at eto na yung mga motor namin. Oh. Ang dudumi na ng motor namin. Pero laban-laban, nakadaan naman kami sa Cannon Road at nalagpasan na namin yung Lion's Head. Ayan, nasa baba. Lion's Head. Yan, Lion's Head. Nasa baba na. So, nasa taas na kami at paakyat na kami sa Baguio City pagkatapos diretso sa Sagada. Let's go! At nagpatuloy na ulit kami sa biyahe hanggang sa makadaan na kami dito sa proper ng Baguio City. Dadaan lang kami dito dahil ang balak talaga namin ay puntahan yung Sagada. Halsima Highway nga yung dadaanan papuntang Sagada. At dito nga ay nasabi ko na kami lang yata yung siraulong nag-rides papuntang Sagada kahit may bagyo. Yung tipong sobrang lamig na ng panahon tapos sabayan pa ng ulan. Sobrang kawawa talaga. Pero kailangan namin magpatuloy. At nagsimula na nga kumapal yung fog dito. Hanggang sa madaanan nga namin tong Atok Arabica Cafe. Sobrang lamig din ng panahon dahil umuulan-ulan na din mga tol. Mula na nga kaming bumakbak dito sa mahihirap na daan. Kung saan puro bangin na tong dinadaanan namin. Hindi lang halata dahil sobrang kapal ng fog. Patuloy lang sa biyahe habang ini-enjoy yung daan dito sa Halsima Highway. Dito nagsisisi na ako bakit na riding jersey lang ako dahil sobrang lamig ng panahon dito mga tol. Pero okay pa din dahil bawing-bawi naman tayo sa ganda ng kalsada. Dahil ito yung isa sa pangarap nating mga nagmumotor. Ang madaanan ang pinakamagagandang kalsada dito sa Pilipinas. Pero sana madaanan nyo din to na hindi umuulan mga tol. Para mas lalong ma-enjoy nyo yung ganda ng kalsada. Pero kahit umuulan, nag-enjoy naman ako. Dahil sobrang ganda pa rin naman. Hanggang sa madaanan ko na nga tong half tunnel dito sa Halsima Highway. Na halos sakop na yung buong kalsada ng nakausli na bato na to mga tol. Dito mo nga masasabi kung gaano kaganda ang Pilipinas. Gaano kaganda ang daan papunta ng Sagada galing Baguio. So yun mga tol, nandito na tayo sa second highest point Philippine Highway. So 7,400 feet above sea level to. Mataas at syempre kami lang ang gumawa nito na masama yung panahon, mag-rides pa rin kami. Kasi mga siraulo kami. Di ba? Kita mo no? Nag-uulan tapos nandito kami. Pero diretso pa kami sa Sagada. Dito na nga kami nagkape para magkaroon ng init yung katawan namin. Umorder na nga kami dito ng sinigang para mainit yung sabaw. Tapos itong pigar-pigar na masarap daw to dito mga tol. Alauna na nga ng hapon to kaya kailangan na namin kumain ulit. Dahil nag-almusal kami alas 5 pa ng madaling araw sa Tarlac. Pagkatapos nga namin kumain ay aalis na ulit kami. Pero hindi pa rin natigil yung ulan. Pero walang no choice kami kundi magpatuloy. Dahil malayo pa yung Sagada mula dito sa Atok Benguet. Hanggang sa mapadaan na naman kami sa mga kalsadang sira-sira mga tol dahil sa landslide. At kapag walang fog, sobrang taas ng bangin na to na dinadaanan natin. Pero hindi kami mapipigilan ng gantong kalsada at magpapatuloy kami sa biyahe kahit mahirap yung daan. Mahirap man, nag-enjoy pa rin naman tayo kahit ganito yung kalsada mga tol. Pagkatapos ng hirap, syempre mag-aantay sa atin yung ginhawa. Pero hindi pa natatapos yung hirap dahil malayo pa yung Sagada at bumakbak na ulit kami mga tol. At nagsimula na naman kumapal yung fog at halos zero visibility na naman yung kalsada. Hanggang sa makarating na kami dito sa arko ng Mountain Province at lilisanin na natin yung Benguet. Na kung saan, magsisimula na ulit tayong bumakbak dahil hapon na mga tol. Sobrang kapal ng fog. Halos wala na kami makita sa kalsada. Halos zero visibility. Pero kaya-kaya yan. Nagpatuloy na ulit kami sa biyahe kahit masama yung panahon. At may nadaanan niya kami ditong talipapa sa gilid ng kalsada. Bumili na kami ng bigat at mga kailangan namin mamaya para sa camping. Tapos diretso na ulit kami sa biyahe. Gago, taas ang bangin. Grabe oh. Siyempre, kasama yan dapat. Picture. Mabilisan lang. Tumitigil nga kami kapag may magagandang spot na pwede kami magpa-picture mga tol. Ganon kasarap magbiyahe ng nakamotor dahil nakikita mo lahat ang ganda ng kalsada. At sa wakas 38 kilometers na lang at magsasagada na mga tol. Pero medyo malayo pa yan at 4:30 na nga ng hapon to mga tol. Kaya kailangan na namin talagang bilisan. Hindi lang pagod yung kalaban namin dito. Nariyan din yung ulan at lamig ng klima na kailangan naming paglabanan. Sa
Tuloy nga naming pagbiyahe ay nakakita na ako ng pamayanan sa gilid ng bundok. Isa lang to sa mga halimbawa kung gaano katataas yung mga bangin sa gilid ng kalsada mga tol. Pero ito, mababa pa to kaysa ibang dinaanan natin. At nakakamangha talaga yung mga bahay dito sa kabundukan. At syempre, dumaan tayo sa maliit na tunnel na binutas lang mga tol. Sabi nga nila, hanggat nagpapatuloy ka ay makakarating ka. Pero nakarating kami, 5:22 na ng hapon. At hahanapin pa namin yung campsite na nakita namin sa Facebook. At syempre sa biyahe, nandyan talaga yung ligaw moment. Na kung saan dito kami dumaan pero hindi naman pala dito yung papunta sa campsite na yon. Tataas nga, kulit nyo ha. Balik, balik, balik. Ako kulit nyo. Padilim na nga nung nakita namin tong campsite na kung saan iniisip ko na hindi sana wrong turn to at wala kaming makasalubong na may dalang chainsaw. Hindi, joke lang mga tol. Pero ang ganda talaga ng daan na to. Para kang nasa ibang bansa dahil ang tataas ng mga pine tree dito. So update, 6:05 ng gabi. Dito na kami sa Pogo Point campsite dito sa Sagada. So update ko na lang kayo mamaya or bukas kung anong magiging setup namin dito dahil madilim na at gabi na. Nakapag-set up na nga kami ng aming tent at update ulit tayo kinabukasan.